Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to. Throwback series ulit tayo at ang topic natin for today ay ang review sa iPhone 8 Plus ngayong 2023. Maganda pa kaya to? Tara mga ka-J-Vlog! Check natin. So, shoutout nga pala mga J-Vlog sa nakanood ng pagbili natin dito sa iPhone 8 Plus. So, pagpasensya nyo na ngayon lang natin ito marireview dahil sobrang busy. Alam nyo naman parati tayo nasa Green Hills. Pero, syempre, hindi mawawala ang mga phone reviews natin dito sa ating munting channel. So, yon. Ang focus natin for today is the iPhone 8 Plus. And, yon. Throwback series tayo. Napakatagal na po na ito lumabas sa Philippines. Biruin nyo yung 2017 ay napakatagal na. So, 6 years na po since nung lumabas itong iPhone 8 Plus. Hindi lang po siya yung lumabas ng 2017 dahil meron po siyang mga kasabayan at dun po nirelease yung 10th year anniversary iPhone ni Apple, which is the iPhone 10 or the iPhone X. So sa mga hindi nakakalam, X, ang basa po dun is 10 ha. So meron pa nag-correct sa akin sa comment section bakit daw 10 ang basa ko sa 10R. Hindi nila alam na 10, yung X ay number 10 sa Roman numerals. So yon, iPhone 10 mga ka-J-Vlog. Yun po yung lumabas ng year 2017. Yun talaga yung main star nung Apple event nung September 2017. And hindi pa rin sila, syempre hindi nila nalimutan yung normal lineup nila, which is the iPhone 8. Ayan, 7 Plus kasi nung 2016. Tapos yung 8 Plus yung kasunod. Wala pong iPhone 9 na lumabas. So doon din po nag-start lumabas ng tigta tatlong iPhones na ang nilalabas nila onwards na yun, nung iPhone 10, 8 Plus, next year, iPhone 10, next year is iPhone 10s Max, 10s, tsaka 10R. Sunod-sunod na yan, puro tatlo na yung lineup, tapos naging apat na. So, yon, iPhone 8 Plus, same lang, ang magandang balita mga ka-J-Vlog, same lang po sila ng chipset ng iPhone 10. So, meron silang Apple A11 Bionic chip na still, ngayon 2023 ay isang powerful chipset pa rin yan, na very relevant pa naman at kaya pa rin makipagsabayan yan sa mga ibang smartphones today, lalo na sa mid-range and entry-level segment. And, ayun, sad to say po, hindi na po support ng ang iPhone 8 Plus ng iOS 17. So, hanggang iOS 16 na lang po ang 8 Plus, iPhone 10. Ang pinaka nasa bottom line na ng iOS 17 na update is the iPhone 10s series and the 10R. So, yun, 10, wala na. Hanggang 16 na lang yan mga ka-J-Vlog kasi Apple A11 kasi sila. So, yung Apple A12 na makikita natin sa 10R, 10s, 10s Max ay support pa po ng iOS 17. Okay? Pero yung iOS 16 mga ka-J-Vlog still super relevant pa naman yan sa market today. And support pa yan ng mga software updates. Kaya matagal nyo pa rin naman mga gamit yung iPhone 8 Plus. So, biruin yun, 6 na taon na to mga ka-J-Vlog. Pero ngayon lang siya nawalan ng software update. Ganun po katindi ang software support ni Apple sa mga iPhone sila. So, yon, iPhone 8 Plus, naalala ko, sobrang gusto ko to noong year 2019. Ang mahal nito. Pero naalala ko noong 2017 nung na-release to sa Philippines, sa 50 plus ang iPhone 8 Plus. Pero yon, nung 2019 napusuan ko to, meron pa siyang brand new sa PowerMac. 36,000, ang mahal pa rin. Pero ngayon mga ka-J-Vlog, mabibili nyo na lang to of course sa Green Hills second hand kay Ate Mayet sa CMB Gadget Stall XA4, second floor Green Hills San Juan City Center Mall po sila. Yun, itong 128GB pala to. Itong 128GB, very rare lang tong ganitong storage. I think hindi to lumabas sa Philippines dahil lang lumabas lang is 64 and 256. Yung 128 mga ka-J-Vlog, ibang country kumbaga. So yun, ano siya? Sa US pala to, LLA eh. So US version nitong iPhone 8 Plus na to na nakuha natin kay Ate Mayet. So ang presyo niya before is 12,000 pesos. And yon, na-vlog natin to kay Ate Mayet ngayong November. Nagbagsak presyo si Ate Mayet dahil 11,500 na lang itong iPhone 8 Plus with lots of freebies. Meron tayong AirPods, battery pack, cases, tempered glass, and of course charger na kasama. So ito yung kinuha lang natin yung without package, kaya ang binigay lang natin Mayet is jelly case lang, okay na yan. Para mas bumaba yung presyo, kinuha ko yung without package. Siyempre, ang una natin mapapansin sa 8 Plus is yung kanyang throwback or yung retro na siya. Retro na to ngayon, yung ganitong design or yung screen niya.
Ayan, yung meron malalaking bezel, 'di ba? Na meron pang home button dito. Naalala ko mga ka-J-Vlog nung lumabas yung ganitong kalaking Plus model nung year 2014, which is dun sa iPhone 6 Plus. Grabe, ang laki na yun sa paningin ko. Pero ngayong 2023, ang liit na sa paningin ko netong 8 Plus, lalo na yung screen display. Dahil alam nyo naman ngayon, mga full screen na. At grabe, retro na yung ganitong design ng iPhones na sobrang nakakamiss, lalo na tong Touch ID. Okay? So, yon 5.5 inches, malaking screen na yan sa mga smartphones dati, pero ngayon, maliit na po yan kasi puro 6 inches and 7 inches na mga iPhones, ang mga smartphones today dahil nga full screen na sila. And nakakamiss yung ganitong design, and ang maganda dito sa 8 Plus, upgraded na siya compare sa 7 Plus, yung back cover, lalo na yung, ayun nga, lalo na yung back panel, dahil glass na to, and dito po nagsimula yung wireless charging capability ni Apple sa kanilang mga iPhone sa 8 Plus pataas na to. Kasi nga glass na siya mga ka-J-Vlog, kaya support na sila ng Qi connectivity or ng Qi power. Dahil sa 7 Plus, aluminum yon, kaya hindi pa sila support ng Qi power. So yon, when it comes sa design, hindi naman siya ganun ka-big jump sa 7 Plus. Meron siya mga changes when it comes sa internal and of course sa hardware din. Yun nga, glass, capable na ng Qi, capable na ng wireless charging, and of course, yung chipset, mas lumakas kasi Apple A11 compare sa Apple A10 Fusion. And syempre, yun, mas mabilis siya. And sa camera, mamaya magpapakita pa ako ng mga photo samples sa itong iPhone 8 Plus. And ang ganda rin mga ka-J-Vlog hanggang ngayon yung camera ng iPhone 8 Plus. So dual camera siya mga ka-J-Vlog, isang main at isang telephoto. So wala tong 0.5 Sa mga naghanap ng smartphone na merong 0.5, wala pong 0.5 ang iPhone 8 Plus. Secondary camera niya hindi ultra wide kundi telephoto po. Sa zooming siya, hindi siya sa ultra wide, okay? Yun naman magandang ano dyan kung naghanap kayo ng smartphone na mayroong 0.5, hindi para sa inyo tong iPhone 8 Plus, okay? And na malupit din dito, support niya ang 4K video recording. So okay na okay, 'di ba? Sa halagang 11.5, meron na kayong smartphone na kaya mag-shoot ng 4K video recording. And syempre, to be honest, ako kasi isang iPhone user, mas gusto ko talaga ang video quality ng mga iPhones compare sa Android. Legit yan. Makikita nyo rin naman sa mga vlog ko na napaganda po ng mga video samples na mapoprovide ni iPhone. But when it comes sa display, hindi to AMOLED or OLED kasi nagsimula rin yung OLED sa iPhone 10 yan. Doon yung big nin. So doon din yung yung malaking feature ng iPhone 10 kasi siya yung first iPhone na nagkaroon ng OLED display. So dito sa iPhone 8 Plus, so Retina IPS LCD display lang to. So Full HD 1080p ang resolution niya. Pero in fairness, okay naman din yung screen or yung resolution niya, Full HD 1080p. It comes sa battery, manage your expectation while using an iPhone, lalo na sa mga older model. Mabilis talaga sila malobat, to be honest, mga J-Vlog. Lalo na tong 8 Plus, ang battery capacity lang nito maliit, nasa almost 2,700 mAh lang ang battery capacity ng iPhone 8 Plus. Maliit siya, di ba? So, yun, manage your expectation while using the iPhone 8 Plus. Kahit na 100% pa battery health niyan, kung maliit lang naman yung battery capacity niya, mabilis talaga siya malubat. Charge kayo ng charge. Yun din yung magkakos sa mga mabilis na pagbagsak ng battery health. So, yun expect nyo na yan sa mga older iPhone na mabilis talaga sila malubat. Pero, depende pa rin yan sa inyong usage. Sa gaming, panigurado, abot din kayo ng 3 hours to 4 hours agad pag naglalaro kayo. Pero, when it comes sa ibang aspect, social media, YouTube, calls and text, panigurado, abot rin naman na isang araw itong iPhone 8 Plus sa inyo. Depende na lang talaga sa usage. So, explore natin itong iPhone 8 Plus na nakuha natin kay Ate Mayet. So, yan, tingnan nyo naman, maganda po yung condition ng iPhone 8 Plus na to. So, alam nyo naman nakilala si Ate Mayet sa isang shop sa Green Hills na nagtitinda ng iPhone sa very legit and maganda yung quality. So, ayan, ang kikinis, oh. So, tingnan nyo naman tong 8 Plus na to. Ito yung gilid niya. Diba? So, karamihan ng units ko ay galing kay Ate Mayet. Kaya ito yung kanyang camera. Dual camera siya. Telephoto and main camera. Glass back cover. Astig na astig to. Gustong gusto ko yung glass. Sa right side niya nandito yung SIM card slot and yung power button. Sa taas wala tayong makikita. Sa left side is yung volume rocker and of course yung ring and silent toggle.
Sa baba naman ng smartphone is yung kanyang speaker, grills, microphone, and yung Lightning C port. And yung Lightning port. And syempre, nilagyan ng tempered glass to ni paring Alma. At ayan, meron siyang Touch ID. Working properly yung Touch ID nito. Ayo, so diba, okay na okay. 85%, mataas pa to mga J-Vlog. Okay na okay pa, all good siya. And yun, tinignan ko rin siya, US version siya. Next, sa camera, explore natin. So, sa camera, meron tayong photo mode. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi available yung 0.5 dito dahil lang available dito is yung zooming niya. Meron siyang 2x optical zoom sa telephoto and hanggang 10 times digital zoom tayo dito sa iPhone 8 Plus. So, yun. Same lang naman. Very basic lang ang camera application ng iPhone. So, meron tayong video. Kaya nga nyo mag-shoot na hanggang 4K video recording. Slow motion, time-lapse, portrait for background blur. Ito yung mga malupit na mga background blur ng Apple. Meron tayong square mode and panorama. Okay? Sa speakers naman, try natin yung speakers ng iPhone 8 Plus. So, meron siyang dual stereo speakers. So, maganda i-remind yung isang speaker niya nasa baba at isang speaker niya nasa earpiece. Dual stereo siya. Ito yung speaker dito sa taas. At i-review natin ang iPhone 13 mini. So, tara mga J-Vlog, check natin. Yawn. The J-Vlog. The J-Vlog Stories, baby! Ayan. Natin yung song. And for today's topic is the iPhone 13 mini. So, medyo ibang ating ambience dahil nasa Baguio City tayo. And syempre, hindi tayo hihinto mag-review ng mga smartphones. At yun nga ang topic natin is the iPhone 13 mini. And shoutout po So yun, maganda pa rin ang speaker ng ating iPhone 8 Plus. So, dual stereo speaker siya for immersive sound and of course, better bass quality kumbaga. At magandang gamitin to for gaming din, lalo na yung kanyang speaker. Kaya may enjoy nyo naman maglaro dito. And next yan, try natin yung ML. Nandito tayo ngayon sa ML. Check natin available settings. So kung makikita nyo, available yung matataas sa settings ito ng ML tulad na lang ng ultra graphics, super refresh rate. Ayan, i-on natin lahat. And try natin maglaro. So abangan nyo na lang, gagawa ko ng full gameplay ng Mobile Legends and game test. Pero since nandito lang naman tayo sa review, try lang natin to sa sa classic or sa ano na lang, training. Boom. So medyo nakakapanibago maglaro sa ganitong form factor. Dahil to be honest, pag naglalaro ako sa ganitong itsura na cellphone or sa model ng iPhone, pag sinagad ko yung joystick ng ganyan, ayan, nawawala, di ba? Oh. Lalo pag tumatakbo ako sa kalaban, ayan, bad trip yung ganyan. Pero syempre, pag matagal kayo maglaro dito, masasanay rin naman kayo. Solid, ganda pa rin pang gaming na itong iPhone 8 Plus mga J-Vlog. Okay rin itong teleport. Boom. Teleport tayo dito. Teleport tayo. Ay! Ay! Pero solid mga J-Vlog. Maganda pa rin pang gaming itong iPhone 8 Plus. Sa ML. Tingnan nyo. Mataas sa settings to. Pero nakakaya niya. Playable na playable siya dito sa Mobile Legends, no? So medyo natakpan ko yung speaker eh. Ito yung speaker, dual stereo speaker naman siya. And maganda siya. Wala naman ako nakita mga malalang frame drop habang naglalaro. Super playable siya kahit sa high settings. Ayan. So pagdating sa ML, all goods pa rin ang iPhone 8 Plus.
So yun mga ka-J-Vlog, yung throwback series natin dito sa iPhone 8 Plus. Siyempre kung ako tatanungin, still maganda pa rin naman itong gamitin ngayon 2023 dahil iOS 16 pa naman to. And siyempre ang maganda dito, glass ang kanyang back cover na gustong-gusto ko yan sa mga iPhones ngayon. Ayoko na yung mga aluminum back before. Mas gusto ko yung glass, mas elegant siyang tignan, and of course support niya kasi ang Qi power pag naka-glass na siya. Okay na okay yan mga J-Vlog. Eh yun, kung nami-miss nyo yung ganitong design ng iPhone, yung merong Touch ID and yung mga huge bezel, magandang i-recommend itong 8 Plus sa inyo. Still powerful pa rin ito ngayong 2023. Kung makikita nyo naman, tinest natin siya sa ML, playable pa siya mga ka-J-Vlog. At kung naghanap kayo ng 8 Plus na merong magandang quality, syempre kay Ate Mite na kayo sa CMB Gadget Stall, XA4 2nd floor, Green Hills, San Juan City.